Apoy ang dala ni Kristo ayon sa kanyang pahayag. Marami tayong mga kapatid na pwedeng maintindihan ukol sa gamit ng apoy. Ang apoy ay maaaring maging daan ng pagkasira ng mga gamit tulad ng pagkakaroon ng sunog. Nahahayag ang katotohanan ng marurupok na bahay kapag nagkakaroon ng malaking sunog, sapagkat lahat ay nagiging abo. Maging sa cremation, apoy ang daan para lumabas ang ating abo. Pero kung ginto ang pag-uusapan, ang apoy ay siyang nag-aalis ng mga impurities ng ginto upang lumabas ang tunay na kinang at purong ginto nito. Hindi ito pwedeng linisin ng kung ano-anong mga panglinis maliban sa apoy. So kung ang apoy ay nakasisira, ito rin ay nakapagbubuo at nakapagpapalabas ng tunay na kalidad ng isang bagay, maging ng isang tao. Pero ano ba eksakto, mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon na apoy na dala niya dito sa lupa? Una, sinasabi niya na meron pa siyang isang binyag na dapat tanggapin at siya'y nababahala na sana'y dumating na ito. Walang iba ito kundi ang kanyang sakripisyo na gagawin sa krus, sapagkat lalabas talaga ang kaniningan ng muling pagkabuhay ni Kristo matapos na ikalay niya ng buong pag-ibig ang kanyang sarili sa atin doon sa krus. Sa makatuwid, ang pag-ibig ni rin, mga kapatid, ang pumupugnaw, sumisira, nagwawasak sa kasalanan. Kaya bigyan mo ako ng isang taong punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Yung mga tao na puno ng galit, lalamig ang kanilang ulo at mahahawa sila ng kabutihan at pag-ibig ng taong ito. Kaya totoo na ang pag-ibig ay nakapag-purify din para siyang yung apoy sa ginto, sapagkat nililinis nito ang mga impurities upang lumabas ang tunay na kaningningan at kalidad ng ginto, tulad ng pag-ibig ni Kristo. At syempre, ito yung magaganap pagkatapos niyang maghandog ng sarili sa krus, pagkatapos na siya mamatay, sapagkat mismo ang Espiritu Santo na siyang diwa ng pag-ibig na namamagitan sa Ama at sa Anak, ito ang isusugo upang linisin at i-purify ang anumang mga kasalanang meron tayo. Sa simbahan, hindi tayo napopurify ng kung ano-ano lamang bagay. Ang galaw ng Espiritu sa ating kaluluwa at sa ating puso ang siyang naglilinis sa atin upang lumabas ang tunay na kalidad ng ating pagkatao, na tayo'y mga anak ng Diyos at ang kaningningan ng Diyos ang makita sa ating mga gawain, sa ating mga pananalita, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Kaya napakahalaga ng aral na ito ng Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi nagaganap yun, mga kapatid, hanggat di tayo pinananahanan ng Espiritu, tama ang sinasabi ng Panginoon, maglalaban-laban ang sambahayan, asawa, anak, biyanan, kung sinong magkakasama sa bahay. Sapagkat kung meron dong kapanig ni Kristo at merong hindi kapanig ni Kristo, ano ang mangyayari? Isusulong nila ang kanilang mga agenda. At dahil dito, magkakaroon sila ng away, magkakaroon ng clash, hindi sila magkakaunawaan. Pero kung ang buong pamilya ay iisa lamang ang diwa kay Kristo, pinagbubuklod sila ng Espiritu ng Diyos,
walang pag-aaway na magaganap. Pero ganun pa man mga kapatid, meron ding positibong bagay na idudulot ang pag-aaway sapagkat dito'y lumalabas ang katotohanan ukol sa ating sarili, kung hanggang saan natin pwedeng panindigan at maging matyaga ang ipinaglalaban natin ukol kay Kristo. Kung tayo susuko, parang magwawagi ang kaaway natin. Pero kung magpapatuloy tayo na sumuko sa banal na Espiritu at hayaan siyang magtrabaho sa atin, magwawagi tayo sapagkat ito'y sabi nga palagi, laban ng Diyos, hindi laban ng tao. Kaya kung nasan ang Espiritu, yun ang ating palaging hanapin, sapagkat yun ang magiging batayan kung magtatagumpay tayo o hindi sa mga bagay na ipinaglalaban natin na mabuti at naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sadyang napakahalaga ng aral na ito para sa atin upang maging mapayapa rin tayo sapagkat sabi niya, hindi kapayapaan ang aking hatid, kundi pagkakabahabagi. Ang isang sambayang bahabahagi at nag-aaway-away, totoong walang kapayapaan. Pero kapag napanatag ng kanilang kalooban sa Diyos, wala ng pag-aaway, nagiging mapayapa ang pagsasamahan ng mga tao sapagkat pinananahanan sila, pinag-aalab ng Diyos at pinagniningas ang lakas ng Espiritong ito. Ito rin yung sumiklab sa puso ng mga alagad nung sila ay liliman ng banal na Espiritu sa anyong mga dilang apoy. Pinagkaisa sila, dati sila'y nagkakawatak-watak na at sila ay sama-samang kumilos na sinugo upang sundan ang mga ginawa ni Kristo hanggang sa kahuli-hulihang sibla o patak ng kanilang dugo inialay nila sapagkat sila'y nangamatay na mga martir. Yun ang nagagawa, mga kapatid, ng Espiritu. Una, tayo mismo ay nililinis upang pagharap din natin sa mga tao, sa anumang gampanin na iniatang sa atin ng Diyos, makaka-impluwensya tayong higit kung tayo ay mayroong otoridad na nanggagaling sa Diyos, hindi sa ating mga kakayanan o nagagawa, kundi ang Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Pasalamatan natin ngayon ang mabuting balita at sana'y tumimo sa atin ang masaya at mabuting balitang ito.